Ayaw ko sanang tumaas si Solana. Hey guys, welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento where we share different information kung paano kumita ng pera, and isa na nga dyan yung trading. So pag-usapan natin itong coin na tinatawag nating Solana or may code na SOL or SOL, no? So si Solana kasi guys ay patuloy na umakyat yung kanyang presyo ng mga nakaraan. Okay, dito kasi tayo bumili, no? Itong color green na linya. Ito kasi yung area kung saan tayo bumili, yung average cost ng position natin nasa 31. And ngayon, no, kung susukatin natin yung inangat ng ating pera kay Solana, umabot na ng around 70%. Wow, malaki-laki na yung kinikita mo, sir, ah. Malaki yung kikitain kung malaki yung capital mo. Pero in my case kasi guys, wala tayong masyadong pera, no? Malit lang yung nilagay nating pera dito kay Solana. Naglagay lang tayo ng around 2,000 pesos dito kay Solana. And ayun na nga, kumita na siya pero hindi ganong kalaki, no? Pero kung sana may mas malaki tayong capital, di sana tiba-tiba tayo, no? Pero wala eh. Mahirap lang tayo eh. So yeah. Kumita tayo dito ng siguro mga around na sa lang 1,000 to 2,000 pesos lang dito kay Solana. Malit na halaga lang naman. But the point is, umaangat yung pera natin, no? Kasi ilagay natin sa bangko. So ano nga, hindi pa ako solve sa investment natin dito kay Solana kasi bala kong maglagay ng kahit 5,000 pesos na lang dito kay Solana. Pero yun na nga, paakyat yung presyo ni Solana and hindi ako makaposition, no? For me kasi, para makapag-position kay Solana, naghihintay talaga ako ng tinatawag nating higher low, no? Yun yung napag-usapan natin nung nakaraan. Kasi I've tried different types of trading strategy and dito lang sa higher low trading strategy tayo talagang kumikita ng pera, no? So yeah. So siguro may nagtatanong rin dito, lalong-lalo na yung mga baguhan nating subscribers, sir, ano yung higher low strategy? Yung point ko kasi guys is kailangan nating bilhin yung isang coin or yung isang stocks, no? Kapag nakakita tayo ng uptrend. Okay, for example, i-plot natin yung mga lows dito guys, ha. Okay, so ito, low ito, no? Kung saan bumagsak or kung saan nag-consolidate, ito another low. Ito another low. Okay? And ito another low. Alright? So yung mga areas kung saan namula yung candle, bumagsak yung candle, and nag-consolidate yung candle. Yan yung mga lows natin or yung mga support levels natin. And kung pagmamasdan yung mga lows na yan, ang low na ito, no? Ang low na ito ay higher compared sa low na ito, no? This low is higher than this low. Kaya tinatawag nating higher low. And same process. This low is higher than this low. This low is higher than this low. So yan yung area kung saan tayo bibili. Bibili lang tayo kapag nakakakita na tayo ng higher low. And sa itsura nga ni Solana ngayon, no, medyo namumula na siya. So yun yung inaabangan natin na bumagsak ulit yung presyo. Pagpalagay na lang natin naglaro dito yung presyo. Now kapag dyan naglaro yung presyo, yan na naman yung tinatawag nating higher low. This low will be higher compared to this one. So dito tayo bibili ng position natin kay Solana. Wala nang iba. Okay, yan lang talaga. Wala na tayong ginagamit na other type of trading strategy and types of trading indicator. Yan lang, no? Price action lang talaga. Now, kung gusto mo naman talaga siyang gamitan ng mga technical indicators, no? Subukan natin yung tinatawag nating Fibonacci, ha. Wait for a moment, delete lang natin, no? Tapos mag-plot tayo ng ating Fibonacci. Palaki natin para mas makita niya, no? So maglagay tayo mula dito, papunta dun sa tuktok, extend na lang natin dito. Ito sa mga areas na to, yung mga possible areas na bababa si Solana dito sa mga levels na ito. And possible na magsusupport dito si Solana. Kasi guys, kung i-compare mo na naman siya sa kanyang DNA, no, yung mga previous galawan ni Solana, okay, ano tayo guys, zoom out, ayan. Wala nang ibang matibay na support guys, kundi yung sa mga levels lang na ito. Ayan. So sir, paano mo nasasabi na yan yung matitibay na support? Kasi nga, yan yung may mga pinakamaraming candles na natatamaan. So ayan, oh. Ayan. Kapag maraming candles yung natatamaan,
nagkakaroon ng validation na mas nagiging matibay na support levels or resistance levels yung area na yan. So, tugma lang rin siya sa Fibonacci natin. No? So, ayun na nga, dito tayo posibleng pumosisyon kay Solana. Kasi kapag nangyari yan, for example, bumaba talaga yung presyo ni Solana dyan, posible na naman tayong makakita ng higher low and posibleng mag-continue siya paakyat. Okay? Dahil nga bull market na tayo ngayon, guys. So, i-maximize na natin yung potential ng bull market. Kasi alam nyo, isa sa mga pinagsisihan ko nung nagte-trade ako nung una, hindi ko talaga na-maximize yung bull market, no? Ang ginawa ko, panihintay ako na, okay, ganito, baka bumaba pa yan, baka bear yan, baka bull trap yan. Napakaraming baka, napakaraming what if. Walang nangyari, lumipad yung mga asset. And napag-iwanan ako, no? So, sa panahon natin ngayon na nakakita na naman tayo ng bull market, ayoko nang pakawalan yung mga ganong klase ng opportunity, no? But at the same time, mag-trade ka rin na ginagamit yung utak mo, no? Hindi lang yung emotion mo. Hanapin yung proper timing. Hanapin yung proper na pagpasok. Okay? So, ganun lang. And yeah, hopefully may natutunan kayo kahit papano. Thank you so much ulit sa panunood. Hanggang sa muli. Peace out.